Dahil magtatanghalian na naman, ayan, naisipan ko humamandaw ng hipon. Gawa ng hindi ako nakapamandaw ng tilapia, kaya hipon ang ating uulamin ngayon. Dahil marami-rami tayong hipon na nakuha, ayan, magluluto ako ng masarap na ginataang hipon galing ho sa tubig ng lawa or tubig tabang, pagkakasarap na hipong. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa akin buhay probinsya. Ito ho'y paunti-unti na ho bumababa yung level ng tubig mga katrops. Kaya sa mga susunod na araw, linggo, buwan ay makakapagtanim na tayo nito sigurado. Pero habang meron pang tubig, ay dini muna tayo ay mangingisda. Hipon po muna yung aking kukunin. Yan aking papandawin ay bukas ko na papandawin ho yung mga tilapia. Hipon muna at magluluto tayo ng ginataan yung mahuhuli natin ngayon. Sana madami-dami tayong mahuhuli para madami-dami tayong gagataan ngayon. Dini nga ako sa una at pangalawa nating pandaw na yung hipon ay madami-dami yung laman mga katrops. O tatanggalan at pipilian lang natin yan. Yung mga maliliit na isda ay amin ho yan ibabalik diyan ho sa lawa. At yan naman hong suso ay akin din ho yan ililipat diyan. Yung iba ay papakain natin dun sa ating iti. Nakakatawa nga yung mga hipon ay napakalalaki. Ay ganyan na ho talaga kalaki yan mga katrops, hindi yan sumosobrang laki. Natulad ho nung na mga nasa dagat, diyan ho sa lawa ay maliliit lang ho talaga yung mga hipon. Madami ako nahuhuling tilapia diyan mga katrops, kaso nga lang ay sobrang liliit tulad niyan. Ibang klaseng tilapia yan mga katrops, hindi yan original. Puro gayaan yung akin nahuhuli. Yan para may bulaklak na tattoo na sticker o nakadikit diyan sa kanyang katawan. Pero pagdating ho sa mga malalaki, wala akong nahuhuling gayaan pero maliliit ay madami din eh. Kaya pinapakawalan ko mga katrops, madami din ho diyan. May mga maliliit pa ang ayungin ako nakukuha. O isa kasarap niyang isigang mga katrops, lalo na't lalagyan mo ng talong, palaya, okra, ay sarap ng sinigang niyan. Nung ako'y natapos na mga katrops, yung mga ibang ayungin na medyo malaki ay akin uuwi, ilalagay ko muna sa rep at bukas ko ho siya isisigang. Mali, ipapaksiw pala. Tapos yung hipon naman ho, ay akin naman siyang lulutuin. Huhugasan ko muna mga katrops, babanlawan diyan. Tapos yung pinakahuling banlaw, yun ng tubig na inigib namin sa bayan. Pero diyan ho muna ay aalisin muna natin yung mga buha-buhangin, lupa-lupa, tapos saka natin huhugasan sa malinis na tubig. At yan ho lahat yung akin nahuli mga katrops. So sa pagkakadami ay madami-daming gata na naman ho yung mauubos ni Re. Iyan nga ho si John Mags ay rest day na naman. Ayan ay sadyang kasi pag ay kainitan na ng araw ay mamamandaw pa pagkakadating kasi tinanong ako kung namandaw daw ako ng tilapia. Sabi ko hindi, ay siya na daw yung mamamandaw. Sabi ko naman sa kanya ay siya na bahala, ay mainit-init na. Ilan daw ho yung aking screen? Sabi ko 18. Hanapin na lang niya yung 18 screen ko. At ito na nga pala yung hipon na nahugasan na natin sa malinis na tubig mga katrops. Akin na ho yan lulutuin, igagataan natin. Maya-maya lang ho ay si John Mags ay dumating na. Ang dami-dami rin nahuli mga katrops, nasa 4 na kilo. Malalaki pa. Ako nga ay nagkakapi pa lang. Kabilis mamandaw ni John Mags. Ay nagpapahinga pa nga ako, ay nandiyan na siya agad. Bali, nakaprepare na din pala yung akin lulutuin para sa aming tanghalian. Yan ho yung aming uulamin, ang masarap na ginataang hipong. Sibuyas, bawang, paminta, seasoning, asukal, kamyas, at syempre hindi ho mawawala diyan yung gata. Sarap ho pala diyan sa ginataang hipon ay yung marami-raming kamyas. Kaya marami-raming kamyas yung ating kinuha. Kaya yan, isasalang na natin para maluto na yung ginataan. Nilagay ko na ho diyan sa pamalakasan natin ng talyase yung hipon na nahuli ko kanina. Nilagay ko lang ho diyan sibuyas, bawang, dried sili. Maglalagay din ako diyan ng dried kamatis dahil available pa naman ho yung ating dried kamatis. Maglalagay na din ako diyan ng kamyas, nilahat ko na para masarap-sarap at may kaunting asim. Lalagay ko na din yung ampalaya. Lalagay din ako diyan ng asukal, asin at saka ho seasoning mga katrops. Pagsasabay-sabay na natin bago ko ilalagay yung gata. Akin lamang hong hahaluin hanggang sa matunaw ho yung asukal. Mahirap kasi pag di ko inahalo at hindi ko tinunaw yung asukal ay magbubuo-buo, ay mahirap yun, parang kumakain ng kende. At nung okay na mga katrops, ayan, sasalang na natin. Ito nga palang ring light natin ay nalaglag pa yung pinakatelang bilog diyan sa lawa. Buti na lang ho ay si Itay ay nandiyan ho sa ibaba, kaya kinuha na din niya. Pagsuot pa niya yung pamalakasang bota ay kahit gadibdib ay hindi mababasa. Nagpaparamdam na din kasi mga katrops yung malakas na hangin amihan. Pag gayan ho kasi hangin amihan ay nagdagsa na ay mabilis nang huhugot ang
tubig. Di ho tulad ng habagat ay pag naghangin ng habagat ay sulong ng tubig. Ay pag nag-angin ng amihan, ayun, hugot naman ng hugot. Kaya nararamdaman ko na dun ho sa hunahan ay makakapagtanim-tanim na tayo. Yan pala yung lagi nandiyan mga katrops sa ginawa nating balsa na palutang-lutang na lang diyan sa likod ng kubo. Lagi nakatambay diyan yung ibon na yan. Dini nga mga katrops ay namula o nag-orange na yung ating mga hipon. Antayin lang natin yan maglangis-langis mga katrops. At pag lumabas na nga yung langis ay sigurado ay malapit-lapit na yan maluluto. Ay titignan na natin yung sinaing ay kung luto na. Dahil luto na nga din pala yung sinaing natin mga katrops, yung namanghong hipon ay hahanguin na natin, ilalagay natin diyan. Ay diyan palang ho sa langis ay talagang ulam na, sabay sisip-sipin mo pa yung kamyas, ampalaya, saka yung hipon ay masarap-sarap po yung gataan niyan. Ito na mga katrops, luto na yung ating tanghalian na masarap na hipon. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang aking hong ulam din ho sa ating bahay kubo ay ginataang hipon na galing ho sa lawa. Tapos naglagay din tayo diyan ng itlog na maalat. Tapos nag-steam din ho ako o naglagan niyang talbos ng kamuting baging. Ay talaga naman ho mapapasarap na naman yung ating tanghalian na yan. Ay panigurado ay manadamada naman tayo ni Re. Sa pagkakalaki ng mga hipon mga katrops, sisip-sipin mo yung ulo ay talaga mararamdaman mo at malalasahan mo yung sarap ng gata. Pag naman ho medyo may kaliitan yung hipon ay talagang diretso kain na yan kahit ulo. Kahit gayaan yung ulam mo mga katrops ay sigurado ay mauubos na naman yung kanin sa kaldero. Mauubos mo din diyan yung iyon nilagang kamuting baging. Yung talbos. Dapat nga yan ay kangkong. Ay hindi nga lang ako nakakuha ng talbos ng kangkong mga katrops gawa ng hindi ako nakapamandaw ng tilapia. Diyan lang ho sa hipon. Medyo malayo-layo kasi yung umang ko sa hipon dun sa kangkungan. Yan din ho yung isa sa masarap kainin mga katrops, yung hong ampalaya ay pagkakasarap. Hinango ko na agad yung ampalaya mga katrops na nakita kong malambot na. Hindi ko na ho siya isinabay maluto diyan sa ating hipon dahil hinantay ko talaga maglangis yung hipon. Kaya pagdating diyan sa ampalaya, nung luto na at malambot na, ay hinango ko na para maiwasan ho yung pagkaturog ng ampalaya. Gusto ko kasi yung may nakakain akong ampalaya. Masarap hong ika-partner niyan mga katrops yung ginataang hipon, yung talbos na kamuting baging, saka yung ampalaya. Siguro mas masarap din ho kung meron hong kesong puti. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!